Hello mga brother! Welcome back ulit sa ating channel Motor Gem. At sa araw na ito, isa na namang do-it-yourself tutorial ang ating gagawin. Tayo ay magpapalit ng ating rear brake pad ng ating motorsiklo. Medyo busy sa work kaya matagal din tayong hindi nakapag-upload. Kaya samahan nyo ako sa araw na ito. Kung ready na kayo, let's go! Ang mga tools na kailangan po natin sa pagpapalit ng ating rear brake pad ay kailangan po natin ang long nose. Okay? Kung wala po kayong long nose, kung meron po kayong pliers, okay lang yun. Okay. Kailangan din po natin ang number 14 or 14 mm na socket. Okay. Advice ko po talaga na gumamit ng socket. Huwag po tayong gagamit ng open range, okay, para iwas po tayo problema sa ating bolt. At kailangan po natin ng flat screwdriver. Okay. At sa mga nagtatanong kung ano yung part code ng rear brake pad ng ating NMAX, applicable po ito sa version 1 at saka version 2. Ang part code ay 3C1-F5805-10 at nabili ko po ito sa presyong 180 pesos. Okay. So ang una po nating gagawin ay tatanggalin natin yung dalawang bolts. Okay, dalawang bolts lang ang meron tayo. Isa sa taas at isa sa baba. Okay, gamit ang ating 14 mm na socket. Okay. So, pagkatanggal po ng dalawang bolts, hugutin lang po natin itong ating caliper. Okay. And, yun. Ayun, medyo manipis na talaga yung ating brake pad. Okay, so kung mapapansin po natin, meron pong dalawang lock yung nakalagay dito. Okay, so, kaya kailangan po natin ng long nose, okay, para tanggalin yung dalawang lock na yan. Okay, make sure na itabi nyo ng maayos yung dalawang lock kasi pag nawala po yan, medyo baka mahirapan tayong makahanap. Although pwede namang gumamit ng alambre, pero mas maigi pa rin na safety natin yung dalawang lock. Okay, after nating hugutin etong dalawang lock, okay, meron po itong bolt. Okay, ayan. So, pwede po nating gamitin ang ating flat screwdriver para tanggalin ang bolt natin. Okay. So, ingatan din po natin na itabi ng maayos itong bolt para nang sa gayon ay hindi po tayo magka-problema pag ibabalik na natin. Yan. So, medyo manipis na po talaga yung ating brake pad. Okay?
Kung mapapansin nyo, mga brother, yung brake pad po natin, hindi nakita yung guhit. Kung mapapansin nyo, merong ano to, ayan, merong guhit. Okay. So hindi na po kita yung guhit. Okay, so pag ganyan na po yung brake pad natin, ibig pong sabihin ay kailangan na natin palitan. Okay, wag na nating antayin pa na yung metal ng ating brake pad ay yun yung anong tawag dyan? Yun yung tumama sa ating disc brake. Okay. So, yan. Kita nyo sa brand new. Kitang-kita yung dalawang guhit. Okay. Parang gap. At compared sa luma nating brake pad. Okay. So, gaya ng sinabi ko kanina, wag na nating antayin pa yung sobrang nipis. Kaya from time to time, check natin ang ating brake pad. Usually, every 6 months or every 3 months, okay, ugaliin nating linisan ang ating caliper. At saka, yun na rin yung time para palitan natin or i-double check natin yung ating brake pad. Okay, lalo na yung mga yung ginagamit natin yung ating motor pag sa trabaho, like yung mga riders natin dyan. Okay, so ugaliin natin na i-double check ang ating mga brake pad. Okay, so napakadali lang ng tanggal kabit kung paano natin tinanggal yung ating brake pad. Yun din yung paraan kung paano natin ikakabit. So, ang una nating ilalagay mga brother, okay, ayan, tutok ko lang. Okay. Kung mapapansin nyo, meron pong guide yung yung unang brake pad natin. So, make sure lang natin na nakapasok dun sa guide ng ating caliper. Okay, yan. So, tulak natin ng dahan-dahan yung piston ng ating caliper. Nang sa gayon ay adjust natin ng konti. Okay, wag masyadong madiin. Yung konting-konti lang. Okay. Para maikabit natin ng para maikabit natin yung ating brake pad. Okay. Ayan. Okay. So, yan yung kabila ng ating brake pad. Yeah. Yan yung marker. Make sure na nakapasok doon yung yung guide ng ating brake pad. Okay? At pagkatapos niyan, syempre yung kanyang pares. Baliktad. Okay. So, ganyan. Okay. Ayan. So, ayan. Pagkatapos nating ikabit yung dalawang brake pad, next nating gagawin, babalik natin yung lock ng ating brake pad. Okay. So, balik muna natin yung bolt. Pwede nyong grasahan kung meron kayong grasa.
At saka yung bolt po natin yan, gaya ng kanina, meron po yung maliit na butas. Okay, at dyan po natin ipapasok yung lock pin ng ating caliper. Importante po yan. So, ikot lang natin ng konti. Okay. Para maikabit natin yung pin ng ating caliper. Okay. So, dalawang pin po ang ikakabit natin. Pwede po nating kamayin, or kung medyo matigas, pwede din po nating gamitin ng ating pliers. So, adjust po natin ng konti para magkasya or may pasok po natin yung ating caliper at may pasok po natin at hindi po tumama sa ating brake pad. And pagkatapos niyan, kabit na natin yung dalawang bolts. Okay. And that's it. Ganyan lang po kasimple magpalit ng brake pad ng ating motorsiklo or ng ating NMAX version 1 or version 2. So, ganyan lang po kasimple, mga brother, magpalit ng ating rear brake pad ng ating motorsiklo. At sigurado akong kayang-kaya mong sabayan ang tutorial natin sa araw na ito. Kaya sana nakatulong ang video natin. At kung bago ka pa lang sa channel ko at gusto mo ng mga ganitong content, don't forget to click like and subscribe to my channel. At saka share mo na rin ang video natin ito nang sa gayon ay madami pa tayong matutulungan. Maraming salamat sa inyong suporta mga bro, at ingat po kayo.